Pagdating po ako dito, dinala ako ng isang sa UNICEF noong 1990. Bilang katulong sa UNICEF Guest House, nagtrabaho ako ng 5 taon sa kanila. Tapos, nung natapos na yung kontrata ko, nagtayo ako ng restaurant, ng bakery shop, bake shop. Kaya, dinala nila ako dito, so, kasi kailangan daw nilang international cook, so ako yung napili nila. So, sa awa ng Diyos, nagtrabaho ako dito ng 5 taon. Pagkatapos noon, yun, hindi na ako sumama sa kanya kahit saan. So, nagpaiwan ako dito sa Cambodia. Nag-umpisa lang ako ng tusino, tapos tapa at langgonisa. So, nilalako ko sa mga Pilipino dito. So, nagsabi sila sa akin na mabuti pa magtayo nila ako ng restaurant. So, ang sabi ko, subukan ko. Eh, may na-meet akong isang Cambodia na medyo okay din naman siya daw sa mga pulis. So, yun lang, nag-umpisa kami, worth $30. At the same time, bakery. So, nagbe-bake ako. So, mga pagkain, Filipino food. Mga Pilipino kasi ang customer na tinatarget ko dito. Hindi ko naman akalain na pati mga Amerikano pumapasok din. So, yun. Nakuha ko rin ang atensyon ng mga Amerikano kasi since marunong naman ako magluto ng mga American food. So, yun. Ginagawa ko na yung lahat para din masiyahan naman lahat ng tao. So, international restaurant na ito, kumbaga. Kasi nga, lahat na ng tao pumapasok dito. May Japanese, mayroong mga Khmer, pumapasok din sila. May mga Chinese, so Filipino. So, masarap daw kasi nagbalik-balik naman sila dito sa aking restaurant at hindi naman nila at saka affordable kasi yung presyo ko. Yung $1.50 lang sa bawat serving. So, siguro natutuwa naman sila at kaya maano yung suporta nila sa akin. Pag minsan mayroong mga Pilipino din na minsan nanpunta sila dito, tapos wala man sila pang mga trabaho, so nakikiusap sa akin, kung pwede kumain. Ako naman, wala problema sa akin yun. Daanuhan ko rin sila, tinutulungan ko rin. So, ganun. Para tulungan lang sa kapwa Pilipino. Natuwa kami lahat kasi nga, pupunta siya dito at bisitahin naman niya kami dito dahil ako, bihira lang din makauwi ng Pilipinas. Hindi ko na alam kung ano na nangyari sa atin. Kasi every 5 years lang ako umuwi dahil sa trabaho ko dito. Ako kasi ang hands-on kasi ako sa aking negosyo. So, hindi ako basta-basta makaalis. So, mas masaya pag nandito siya at namin siya. Natutuwa kami.